tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa gabing ito. Kasama ko dito sa church si Princess at si Pastor Claude. Ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa gabing ito sa talatang 17, 18 at 19 ng Kabanatang 45, syempre aklat ng Isaiah. Okay, so bago tayong dumaong sa ating talakayan sa gabi nito, tayo po muna ay muling sama-samang manalangin. Pray tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpapasalamat sa iyo sa gabi nito. Salamat sa biyaya ng panahon, sa biyaya ng pagkakataon, Panginoon, at sa biyaya ng iyong salita. Kami patuloy na nag-aaral, kami patuloy na matututo at magpalalim, maunawaan namin ng iyong mga kaparaanan sa aming buhay. Pagpalain mo kami at gabayan, Panginoon, sa gabing ito. Pinapaubayan namin sa iyo ang lahat-lahat, Ama. Samahan mo po kami at kay aming maparangalan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, ayun nga po. Magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat pong muli sa inyong pagsama. Tayo po'y magpapatuloy. Isaiah chapter 45 verses 17 to 19. At bago nga po yan, ay bigyan natin ng kapirasong recap, maigsing summary ang ating tinalakay kagabi. Kagabi natalakay natin verses 14, 15, and 16. Ang mga talatang ito ay nagpahayag kung sino, yung tinalakay natin kahapon, ipinahayag dito kung sino ang Diyos. Sino ang tunay na Diyos ng mga Israel. At ginamit dito yung mga salitang tagapagligtas. At madalas na siya ay ipinaliwanag dito bilang tagapagligtas, madalas siyang gumagawa o kumikilos sa mga nakatagong pamamaraan. Sabihin mga hindi direktang pagkilos na hindi natin minsan nauunawaan. Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi direkta minsan, o minsan naman direkta, o minsan hindi natin talaga maunawaan kung paano kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Maraming mga mahihimala na parang hindi ka panipaniwala pero nangyayari. Ihinahambing ng talatang pinag-aralan natin kagabi ang makapangyarihan at walang hanggang gawain ng Diyos para sa Israel sa ganap na kahihiyan at kabiguan ng mga taong nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan. So makita natin doon, may isang talatang binanggit kagabi, yung muli tinalakay doon sa huling talata, I think verse 19, yung kahangalan ng pagkakaroon at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bakit binanggit bigla yon? Out of the topic ng pagiging tagapagligtas ng Diyos. Dahil gustong ikumpara ni Propeta Isaiah yung kahangalan at kawalang kwenta ng pagsamba sa Diyos-Diyosan doon sa naunang tinalakay na pagiging soberanya, authority at yung pagligtas ng Diyos. Muli ipinagkumpara ano yung kaibahan ng tunay na Diyos doon sa Diyos-Diyosan. Yan. Nag-iwan ng mensahe na ang Diyos ng Israel ay ang nag-iisang Diyos na tunay na Diyos. Wala nang iba, walang pwedeng maikumpara sa Kanya, walang ibang pwedeng maitulad sa Kanya. At ang mga tao na mananampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng walang hanggang kaligtasan at kailanman ay hindi sila mapapahiya. Magandang gabi, Carla. Salamat at nag-join ka ngayon sa ating pag-aaral. Pangunahing tema ng mga kabanatang ito ang mahimalang pagkilos ng Diyos sa maraming pagkakataon sa buhay ng mga tao. Ang kahihayan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang pagliligtas sa kaniyang mga piniling tao at walang hanggang kaligtasan ng Israel at lahat ng mananampalataya sa Kanya. Binibigyang diin ng talata na ang Diyos ng Israel ang tanging tunay na tagapagligtas. Ang Kanyang kapangyarihang makapagligtas ay natatangi at walang hanggan. Hindi katulad ng huwad na pag-asa na iniaalok ng mga Diyos-Diyosan. So nakita natin doon na again, yung kapangyarihan ng Diyos ay naandoon sa mga talata na iyon. Pero ang pangkalahatang layunin ay ipakita kay Haring Ciro na ang Diyos na nag-utos sa kanya na iligtas ang Israel ay makapangyarihan at hindi ito magkakaroon ng anumang kabiguan. Na ang ipinagagawa sa kanya
ay gagawin niya ayon sa kaparaanan ng Diyos at ito'y siguradong magtatagumpay. At ganun nga ang nangyari. Ito ay again, parang ito ay pagbibigay ng kalakasan kay Haring Ciro. At the same time ay pagbibigay din ng pag-asa sa mga Israelita. Okay, so yun. Ngayong gabi, itutuloy natin ang mga bagay na yan, yung mga tema at talakayan na yan, dito naman sa verses 17, 18, and 19. Simulan natin sa verse 17. Ang sabi dito, ngunit ang Israel ay iyong ililigtas. Ang tagumpay nila ay sa habang panahon at kailan may hindi mapapahiya. Ayan, so halos katulad ng binabanggit din kahapon. Ang talatang ito ay nagpapahayag hinggil sa kaligtasan at pagpapanumbalik ng Israel. Sa buong aklat ng Isaiah, binanggit ang parehong paghatol at pagpapanumbalik ng bayan ng Diyos. Ito ngang Israel. At ang talatang ito ay bahagi ng pangako ng kaligtasan na inaalok ng Diyos sa Israel. Nakita natin sa mga nakalipas na pag-aaral na yung pagbibigay ng kaparusahan o pagtuturo ng Diyos sa Israel ay hindi totally intended na sila'y parusahan. Sa halip sila'y turuan at makita at ma-realize nila na meron silang mga pagkakamali at pagkukulang sa Diyos. At pagkatapos ng pagkatuto na ito, sila'y ibabalik ng Diyos upang ipatupad muli ang pangako sa kanila. Sa practical na application sa buhay nating mga mananampalataya, ganyan din ang layunin ng Diyos. Kung tayo nakakaranas ng mabibigat na bagay, nasasaktan tayo, nahihirapan, nabibigatan, umiiyak, actually ang layunin din ng Diyos ay turuan tayo, ipakita sa atin, ipaunawa, yung tama, yung layunin niya. At pagka ito'y naunawaan natin, then we can start doing what is right in the face of God. At ito na yung panimula ng pagpapanibagong buhay at pagbabago. At the same way ay mapabigyan natin ng kapurihan ang Diyos. Nasusunod natin siya. So makikita natin sa likod ng kahirapan, sa likod ng kabigatan ay mayroong napakagandang resulta. Bakit? Kasi ito yung proseso ng Diyos na minsan napakabigat na hindi natin maunawaan. Minsan, siguro hindi maiiwasan minsan ay nagtatanong tayo sa Diyos at nagdududa. Lord, bakit mo ba ginawang ganito? Panginoon, bakit mo ba ito hinahayaan? Isa sa paborito kong kanta, yung How Long, O Lord? Kasi ang laman noon, hanggang kailan mo ba kami, Lord, pararanasin ang mga bagay na ito? Hanggang kailan ba mananatili yung kasamaan ng tao? Tapos, isa sa paborito ko pang kabanata sa awit, yung buhay ni Asaph, Psalm 73, talaga namang napakalaki ng kahirapan ni Asaph na naranasan. Kasi nagkukumpara si Asaph doon sa sa buhay ng masasamang tao na parang sila ang mas pinagpapala ng Diyos, no? And ang daming sitwasyon. Ngayon, sa isang malalim na pag-unawa at pag-aaral, kung mababaw ang pananampalataya natin sa Panginoon, susuko talaga tayo. Babagsak. Iiwanan natin ang pananampalataya. Kasi bakit? Hindi natin nauunawaan kung sino ang Diyos at kung paano siyang kumilos. Now, itong mga talata na ito na tinatalakay natin sa Isaiah, ito'y pagpapaunawa sa ating lahat, pagpapakita kung anong klaseng Diyos ang mayroon tayo. Hindi siya yung Diyos na kumikilos lang sa maigsing panahon. Kaya ang mga mensahe niya ng Biblia ay kinakailangan nating unawaing maigi ng malalim para ang maging refleksyon at resulta sa atin ay malawak. Pag hindi natin totally naunawaan ang salita ng Diyos, kapiraso lang ang pagkaunawa natin, kapiraso lang din ang magiging epekto. Short-term effect. Kaya bandang huli, pag nakaranas ka na naman ng problema, posibleng bumagsak ka na naman. Kaya pinipilit nating maipaunawa ng mas malawak, mas malalim, madiscuss ng mas akma sa ating mga buhay. Bagamat ang general context nito ay para sa Israel, sa lumang tipan, ay nilalapat natin sa ating buhay. Kasi ito ay ang ultimate na purpose ng mga salitang ito ay para sa ating buhay. Paano natin ilalapat sa ating sitwasyon. Ang naranasan ng Israel na kahirap at kabigatan noon, exactly ito rin yung nararanasan natin ngayon bilang mananampalataya. Kung paanong nahirapan ng Israel, ganon din tayo nahihirapan ngayon. Kung paanong sila ay
nagkasala, posibleng ganun din tayo nagkakasala. Kung paanong muntik na silang sumuko at nagreklamo sa Diyos, posibleng ganun din tayo ngayon. Kaya itong mga talatang pinag-uusapan natin, ito ay napakalawak at talagang papuri sa Panginoon. Talagang grabe ang kaniyang pagtuturo sa atin. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat na nananatiling nakikinig, nagbibigay ng panahon. Kaysa doon sa iba na umaayaw, ay hindi nila naiintindihan yung golden result nito sa ating buhay. Kaya magpatuloy tayo mga kapatid. So ito, ang sabi dito, ang tagumpay nila ay sa habang panahon. At kailan may hindi sila mapapahiya. Hindi kapirasong tagumpay lang. Hindi kapiranggot, kundi malawak hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang talatang ito ay nagsisimula sa pagpapahayag, ngunit ang Israel ay iyong ililigtas. Ang tagumpay nila'y sa habang panahon. Ito ay pahayag na nagbibigay diin sa ideya na ang kaligtasan ay nagmumula lamang sa Panginoon at ito ay isang walang hanggang kaligtasan. Walang hanggang kaligtasan, hindi pansamantala. Ibig sabihin, hindi nawawala ang kaligtasan na ibinibigay. Hindi binabawi ng Diyos pag tayo ay nagkasala na. Ito, bigla ko lang naalala yung binabanggit ko sa inyo kagabi at kanina na nangyari doon sa Yasim. Sorry, nabanggit ko yung pangalan ng Yasim. Anyway, yung pastoran nila kasi nagtuturo ngayon na pag nagkasala ka, nawala na yung kaligtasan. Nakakalungkot po eh. Sabi nung inaanak ko doon, bakit ganun? Ikinonfirm niya sa amin, no? Ang tatatandaan ko, itinuro ko sa kanila dati na hindi nawawala ang kaligtasan. Bakit ngayon na iba na yung teaching nila? So, yun po, nakakapanghinayang. No? Nangangahulugan ito na ang kaligtasang iniaalok ng Diyos ay hindi pansamantala. Hindi ito limitado, hindi ito isang drum na tubig lang na pag naubos ay ubos na. Ito ay pangbuong buhay natin, pangbuhay na walang hanggan. Ito ay sa pamamagitan ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos na ang Israel ay maaaring matubos at maligtas. Anong silbi ng pagiging biyaya ng Diyos kung yan ay mawawala? Parang anong nangyari? Limitado rin pala ang biyaya ng Diyos. Parang ayuda lang yan ng gobyerno na pag naubos, wala na. Parang 1 kilong bigas, 2 latang sardinas, at 5 noodles. Parang ganun lang. Hindi po ganun ang biyaya ng Diyos. Kaya nga, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay naligtas pamamagitan ng pananampalataya. Pagka nawala ang kaligtasan, anong klaseng masasabi ba natin kagandahang loob ng Diyos? Kung nagkasala ka ng konti, wala na yung kaligtasan mo, parang maling-mali ang kaunawaan na yon. So mga kapatid, humawak tayo sa katotohanan. At yan po ang isa sa mensahe na gustong ituro nito. Pag tayo ay totoong nanampalataya, totoong ibinigay natin, pinagkatiwala ang buhay natin sa Panginoon, habang buhay ang ating kaligtasan talaga to. Ikaw talaga, Doc Art, masyado mo kung salamat po, Pastor, sa pagsama. Sorry ka talaga. Anyway, ito ay sa pamamagitan ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos na ang Israel ay maaaring matubos at maligtas. Ang susunod na bahagi ng talata ay nagsasaad, at kailan may hindi mapapahiya. We will never be ashamed. We will never be put in shame. Yung kahihiyan na binabanggit dito ay yung nagsikap ka, namuhay ka ng matino, naging born again Christian ka, tapos bandang huli napupunta ka sa kapahamakan. Alam mo yung kahihiyan na namatay ka, tapos yung kaluluwa mo may papasok sapat sa langit, pero ang sabi ng Panginoon magsilayas kayo sa aking harapan. Di ba nakakahiya yung ganon? So yun po, somehow parang ganon ang sinasabi. Pero dito, pinapangako sa pamamagitan ni Propeta Isaiah na hindi mapapahiya. Magandang gabi, Nanay Gertrudes. Ito ay naglalarawan ng isang hinaharap kung saan ang mga tao ng Israel ay hindi makakaranas ng kahihiyan. Ito'y isang pangako na hindi sila makakaranas ng kabiguan
sa mata o sa pananaw ng mundo. Pinapahiwatig nito na ang kaligtasang inialay ng Diyos ay hindi lamang pisikal na pagpapalaya, kundi isang pagpapanumbalik din ng kanilang karangalan at dignidad. Alam natin yung sitwasyon ng Israel na napaka-powerful na bansa, maunlad, pinagmamalaki nila na sila'y sinasamahan ng Diyos, pero dumating sa pagkakataon na sila'y nawala ng kwenta at nabihag ng Babylonia. Hindi ba malaking kahihiyan ito doon sa mga mundo? Kasi pinagmamalaki nila yung Diyos nila at kakaiba ang Diyos nila, si Yahweh. Pero bakit nabihag sila, naging kaawa-awa sila, tapos yung lupain nila'y naging desolated, nawala ng tirahan, ang tumutuboy mga dawag, pinagiging pastulan ng mga ligaw na hayop. Diba? Napakalaking kahiyan. So dito, ang sinasabi dito ng Panginoong Diyos ay ibabalik niya yung dignidad at karangalan ng Israelita. Babalik sila sa Jerusalem, muling itatayo ang kanilang kaharian, yung templo, yung kanilang pader. At ito ngayon nangyari. At ginamit nga si Haring Ciro para sila'y mapalaya. May tinatawag na Edict of Cyrus, yung utos sa 2 Chronicles chapter 36 verses 23, may sulat siyang ginawa at yung sulat na ito, yun yung ibinigay niya kay Nehemiah para sila'y magkaroon ng safe pass, yung permit para sila'y makabalik sa Jerusalem kasama ang kaniyang mga kababayang Israelita. Ito'y sumasakop sa kanilang kalalagayang espiritual, pisikal at panlipunan. So yung espiritualidad nila, yung kaligtasan, yung pisikal, babalik yung kanilang kalusugang pisikal at yung kaayusan ng kanilang bayan. Tatayo muli ang templo. At panlipunan yung social dignity. Maipagmamalaki nila uli sa mga tao sa paligid na eto, ibinalik kami ng Panginoong Diyos, ilinigtas uli kami. Buhat doon sa kapahamakan, buhat doon sa kaaba-abang sitwasyon sa Babylonia, ito kami. So taas noo silang babalik sa Jerusalem. Yan po, sa sitwasyon nating mga mananampalataya, pwede nating gawin yan. Huwag naman tayong maging mayabang at mapagmalaki. Pero alam mo ang sitwasyon kasi ng mga Kristiyano sa mundo, inaapi, minority, no? Tinutukso, binubuli, lahat na, minsan ay kinukutya. Pero alam mong pag naglakad ka, alam mong sa dulo ng lahat ng pagkutya na iyan, tiwala ka dahil sa langit ka pupunta, ligtas ka. So meron kang social dignity na naipapakita. Kulang na lang ipagmalaki mo, sige, pintasan nyo ako ngayon sa bandang huli, aamagin kayo sa impyerno. Parang ganun. Pero syempre, wag naman nating babanggitin yung ganun kasi parang nagiging mayabang ka na. So pride na po yung ganun. At least ipanalangin natin sila sa Panginoon. Pero alam natin sa puso natin na meron tayong kaligayahan dahil meron tayong kasiguraduhan ng pagliligtas sa pag-aaruga ng Panginoon. Okay. So yun po ang sitwasyon, ano? At kaya ang sinasabi ito, ibabalik ang karangalan at dignidad na iyon ng mga Israelita. Sinisigurado ng Diyos na sila ay maliligtas at makakasama niya sa buhay na walang hanggan. Gayon din makakaranas ng mga kaligtasan at mga pagtatagumpay sa pisikal na buhay. At hindi sila makakaranas ng anumang pagbagsak o kahihiyan o kaapihan ulit. Nasaksihan natin ang mga sitwasyong ito sa kalalagayan ng Israel sa mga nakalipas na dekada, kung saan sila'y pinagtangka ang lupigin at pabagsakin ng maraming bayan sa kanilang paligid, mostly itong mga Islamic countries, Saudi Arabia, Egypt, Syria, Palestina, Lebanon, pinagtulong-tulungan sila. Then recently, yung Hamas, ngayon Iran, hindi ko alam kung ano yung development ng gera ng Iran at Israel. Pero alam mo, sa dami nila, nagtulong-tulong sila, ni isa walang nagtagumpay sa Israel. At dahilan sa pangako, dahilan sa protection ng Diyos sa kanila. Wala ni isa man sa mga bansang ito ang nagtagumpay na natili pa ring panalo at malakas matatag ang bansang Israel. Kasama pa rin sa mga tema ng talatang itong kaligtasan, pagtubos at pagpapanumbalik. Ang propetang si Isaiah ay nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa at kaaliwan sa mga tao ng Israel na tinitiyak sa kanila na ang Diyos ay magdadala ng kanilang kaligtasan at sila ibabalik sa isang lugar ng karangalan at dignidad
restoration. No po? Binibigyang diin din ng talatang ito ang pangunahing pagpapahalaga ng Diyos sa proseso ng kaligtasan. Ang Diyos ang nag-aalok at nagbibigay ng walang hanggang kaligtasan at ito ay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at biyaya. Higit pa rito, ang konteksto ng talatang ito ay makabuluhan sa pag-unawa sa kahulugan nito. Sa panahon ni Isaiah, ang Israel ay naharap sa mga kahihinatnan ng kanilang pagsuway at kasalanan, yung curse, no? Nahati ang bansa at hinarap ang banta ng pagsalakay at pagkabihag ng mga dayuhan. Sa sitwasyong ito, ang mga propesiya ni Isaiah tungkol sa kaligtasan at panunumbalik ay magiging source o mapagkukunan ng pag-asa at paghihikayat para sa mga tao. Ito'y nagpapaalala sa kanila na sa kabila ng kanilang sitwasyon ng pakikibaka ay hindi sila pinabayaan ng Diyos at sa huli ay palalayain sila. Ito po ay application o pwede nating ilampat sa ating buhay. Napakarami na nangyaring kabigatan at kapangitan sa buhay natin. Pero kung ikay totoong mananampalataya, sa dulo ng lahat ng ito ay tagumpay sa piling ng Diyos. Muli, ang talatang ito ay nagtataglay ng simbolikong kahalagahan sa mas malaking sitwasyon na gagawin pagliligtas ng Panginoong Hesus. Maaari itong maunawaan bilang isang pangunang pagbibigay imahe or foreshadowing ng sukdulang kaligtasan at pagpapanumbalik na iniaalok ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang anak, ang Panginoong Hesus. Yung pagliligtas sa Israel, ito'y pagpapakita na walang sino mang sumusunod sa Diyos ang mananatiling mapapahamak. Kaya ito'y nangyari sa panahon ni Jesus Christ nung finally ay ipinagkaloob ng Panginoong Diyos ang buhay ng Panginoong Hesus para matapos ang kasalanan sa mundo. Kaya nga, natapos na, it is finished, sabi doon sa 7 last words. Sa pagtatapos ng talatang ito, ito'y nagpapahayag muli ng isang makapangyarihang deklarasyon ng pangako ng Diyos ng kaligtasan at pagpapanumbalik para sa mga tao ng Israel. Binabanggit nito ang walang hanggang kalikasan ng pagliligtas ng Diyos at ang katiyakan na ang kanyang mga tao ay hindi mapapahiya o mabibigo. Ang talatang ito ay nagdadala ng mga tema ng pag-asa, pagtubos, at ang pangunahing papel ng Diyos sa proseso ng kaligtasan. Ang konteksto nito sa loob ng aklat ng Isaiah at ang simbolikong kahalagahan nito sa mas malaking biblikal na salaysay ay lalong nagpapayaman. Lalo nating nauunawaan na nakikita kung gaanong pagmamalasakit mayroon ang Diyos. At yan po ay talaga namang kahanga-hanga, indescribable, sabi nga sa awitin. Sa talatang 18, ang sabi dito, si Yahweh ang lumikha ng kalangitan, siya rin ang lumikha ng daigdig. Ginawa niya itong matatag at nananatili at mainam na tirahan. Siya ang may sabing, ako si Yahweh at wala ng iba pang Diyos. Muli, ang talatang ito ay isang makapangyarihang talata na nagsasaad na ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa at hindi linikha ang mundo para sa kaguluhan, subalit para sa pagbibigay ng buhay. Ang ultimate purpose ng Diyos sa paglikha ng mundo ay para sa mga tao na kanya ring nilikha at ititira sa mundo. Bagamat alam natin kung anong mga chaotic situations na nangyari, nagkasala si Adan sa pamamagitan ng pagsunod sa maling paghikayat ni Eva. So, yung kanyang kasalanan, nagdala ng kasalanan sa buong mundo. Kaya nasira yung original na purpose, pero may plano ang Diyos na iayos ang lahat ng ito. At ito nga'y nangyari na consummate sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ang kanyang kamatayan sa krus. Kaya lahat tayo ngayon ay mayroong pag-asa. At lahat tayo ay pwedeng manampalataya sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagsunod, pagpapakumbaba sa Kanya at pagkilala sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas. Ang talatang ito ay muling nagpapahayag ng soberanya ng Diyos at malikhaing kapangyarihan ng Diyos. Gayon ang langit at bumuo ng lupa. Genesis chapter 1, yung paglikha ng Panginoon doon. Ang sumunod na pahayag, sinasabi na ginawa niya itong
matatag at nananatili at mainam na tirahan. Alam nating lahat kung ating i-analyze yung pag-create ng mundo, bago nilikha si Adan at si Eva, na-prepare na yung mundo, yung mga hayop, yung mga halaman, nahiwalay na yung ilog sa lupa, yung tubig sa lupa, ando na yung mga heavenly bodies, may isda na, lahat ay prepared na. So napakainam ng ginawa ng Diyos. Dahil gusto niyang maihanda ang unang pamilya na kanyang bubuuin, si Adan at si Eva. So ito yung layunin ng Diyos. Doon pa lang nakita natin yung ultimate purpose ng Diyos. At hanggang sa kasalukuyan, ito ang nangyayari. Bagamat socially speaking, ang daming naging kapabayaan ng tao. Sinira ang mga natural resources, at nagtayo ng mga flood control na peke naman. So yun po, yun yung malaking issue sa panahon ngayon flood control. Pero beware mga kapatid, masyado nilang dinidiin yung flood control. Alam nyo pong sa ilalim ng flood control na yan, may mas malaking issue silang itinatago. Ayan po, baka masyado tayong naaakit sa pagsita ng Senado ng lahat ng agency sa flood control, baka mayroong mas malaki dyan na itinatago. Ayan po. Yan po ang laro Anyway, so ang layunin ng Diyos ay magkaroon ng kabuluhan ang mundo para sa mga taong maninirahan dito. Ang pagiging tirahan para sa mga tao na parehong nilikha ng tao ay nagpapakita ng napakabuti at napakadakilang disenyo at layunin ng Diyos sa paglikha. Ang layunin na ito ay sumasalamin sa pagmamalasakit ng Diyos sa mundo at pagmamahal sa kanyang lahat ng nilikha, bagamat talagang sinira ng tao. Ang talata ay nagtatapos sa isang muling pagpapatibay ng pagkakakilanlan at pagiging natatangi ng Panginoon na nagbibigay diin na siya ang tanging tunay na Diyos. Ito ay nagsisilbing paalaala sa kataas-taasang kapangyarihan at otoridad ng Diyos na nagpapatibay sa kahalagahan ng kanyang malikhaing gawa at layunin para sa lupa. Isa sa mga pangunahing tema ng talatang ito ay ang soberanya at malikhaing kapangyarihan ng Diyos. Itinatampok nito ang katotohanan sa Biblia na ang Diyos ang pinakahuling lumikha at tagapamahala ng sansinukob, na may kakayahang bumuo at magtatag ng lupa ayon sa kanyang disenyo at kalooban. Ang temang ito'y nagbibigay diin sa kadakilaan at otoridad ng Diyos na naglalarawan sa kanya bilang ang pinagmulan ng lahat ng bagay at ang humahawak sa mundo sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Hawak-hawak niya tayo, hawak-hawak niya ang mundo at lahat ng kanyang ginawa. At hindi niya ito hahayaang bumagsak o masira. May tamang panahon na sisirain ng Diyos ang mundo pagka hindi na niya, pag dumating yung panahon, alam natin lahat yan sa aklat ng pahayag. Ang talatang ito humihimok sa mga Israelita na manumbalik sa Diyos at ibigay ang buong pagtitiwala sa Kanya sa mga panahong ito ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan. Kaugnay nito, ang gagawing pagliligtas ng Diyos sa kanilang lipi buhat sa pagkaalipin sa ibang bayan gaya ng Babylonia. Ang talatang ito ay nagsisilbing inspirasyon sa pag-asa at pagpapaalala sa mga mananampalataya sa hindi nagbabagong kalikasan at layunin ng Diyos sa gitna ng mga hamon at kawalan ng katiyakan sa buhay. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang naranasan ng mga Israel noon, pwedeng nararanasan natin ngayon at mararanasan ng mga susunod na salinlahi. Pero ang Diyos ay nananatili. Yung pagmamahal niya, pagmamalasakit ay nananatili. Sa isa pang dagdag na praktikal na paglalapat sa ating kapanahunan, ipinapaunawa ng talatang ito ang walang hanggan at maaasahang pag-asa na matatagpuan lamang sa Panginoon Diyos. Walang sino man o anumang sitwasyon o Diyos-Diyosan man o anumang entity sa mundo na pwedeng makapag-provide ng ganitong provision o ganitong pagmamahal at pagmamalasakit sa mundo at sa tao maliban sa Diyos. Patuloy tayo na hinihikayat nito sa pamamagitan ng patuloy na pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng ating mga sitwasyon. Gaano man kabigat
gaano man kasakit ang ating nararanasan, magtiwala tayo sa Diyos. Iasa natin sa Kanya at siguradong hindi tayo mabibigo. Ang tagumpay sa kabiguan ay nakaayon sa disenyo ng Diyos, hindi ayon sa ating kagustuhan. Kasi may pagkakataon na yung gusto natin, hindi akma sa disenyo ng Diyos. Yun ang ibig sabihin, nangangahulugan ng kabiguan. So doon tayo titingin sa kung ano ang plano at sistema ng Diyos sa ating buhay, kung anong kanyang disenyo, ano ba yung blueprint ng Diyos sa buhay natin. Okay, punta tayo sa talatang 11. Lahat ng salita ko'y sinasabi ng hayagan, isa man sa layunin ko'y hindi inililihim. Hindi ko pinahirapan ng Israel sa paghanap sa akin. Ako si Yahweh, sinasabi kong lahat ang katotohanan at inihahayag ko kung ano ang tama. Napakagandang salita nito, no po? Ang talatang ito ay nagsisilbing paalala na ang Diyos ay malapit sa atin at maaari natin siyang kilalanin. Ang kanyang mga salita at layunin ay hindi natatago. Sa halip, ito'y inihahayag sa atin upang maging gabay sa ating pamumuhay. Ang talata ay nagsisimula sa pahayag na lahat ng salita ko'y sinasabi ng hayagan, isa man sa layunin ko'y hindi inililihim. Binibigyan diin nito ang pagiging bukas at kalinawan, transparency sa wikang Ingles, ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa sangkatauhan. Walang lihim, walang sikreto. Hindi siya tulad ng mga Diyos o ng mga Diyos-Diyosan ng ibang relihiyon na madalas na nakikipag-usap sa pamamagitan ng hindi kilalang mga oracles, mga kwento, kasaysayan, at ang karamihan wala namang nilalaman, walang naipapahayag sa tao. Siyempre Diyos-Diyosan yun Ang Diyos ng Israel ay direct at malinaw na nakikipag-usap sa kanyang mga tao. Hindi niya itinatago ang kanyang sarili o ang kanyang mga intensyon sa kadiliman. It will never be put in dark. Laging nasa liwanag. Laging ipapaunawa at ipapakita sa atin. Kaya sa mahabang panahon, ilang dekada, ilang century na ang nakalipas, ay gumagamit ang Diyos ng iba't ibang tao para maging instrumento ng pagpapahayag. May propeta, may mga hukom, mga saserdote, pari, apostol, mga lingkod ng Panginoon, at sa panahon natin ngayon, mga pastor na ginagamit ng Diyos. Nagpapatuloy ang talata sa mga salitang, hindi ko pinahirapan ng Israel sa paghanap sa akin. Ito'y sumasalamin sa damdamin ng mga naunang talata kung saan tiniyak ng Diyos sa mga Israelita ng kanilang pananampalataya at pagsunod ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Ito ay isang mensahe ng pag-asa at panghikayat at tinitiyak sa mga tao na ang kanilang mga pagsisikap na hanapin at sundin ng Diyos ay gawaing may mahalaga at dakilang kabuluhan. Sa ibang pagtatapos, ang sabi dito, ako si Yahweh, sinasabi kong lahat ang katotohanan at inihahayag ko kung ano ang tama. Pinapaunawa ng bahaging ito na ang Diyos ay malaya at buong pusong nagpapahayag sa mga tao ng kanyang mga salita, gabay at mga layunin sa mga taong kanyang pinili. Kaya kung ikay totoong mananampalataya, siguradong tuturuan ka ng Panginoon sa buhay mo. Pwedeng makaranas ng kabigatan, pero again, sa dulo nito ay isang napakalaking pagtuturo pala. Ang kanyang mga sinasabi ay pawang katotohanan at tama. Binibigyan diin ito ang katangian at kalikasan ng Diyos. Isang totoong Diyos na nangungusap o nagpapahayag sa kanyang mga anak at sa atin upang tayo ay gabayan, bigyan ng karunungan at ipaunawa sa atin ang kanyang plano at kalooban. Pwedeng ating iilarawan sa sitwasyon ng mga magulang. Ang mga magulang, ang pagsasabi ng magulang ay ang intensyon ay para turuan ng mga anak, gabayan sa kung ano ang tamang direksyon sa buhay. Pero siyempre, may mga ilang magulang na may sablay din sa pagtuturo sa mga anak. But generally, ang ultimate purpose ng magulang ay maging gabay at halimbawa sa kanilang mga anak. Patunay ito sa mga pahayag ng pagkakaroon ng batas na ipinatupad sa lumang panahon at bahagi ng bagong panahon. Yung laman ng lumang tipan, yung mga batas ng Diyos ay nabasa natin, nasaksihan
na sinunod ng mga tao ay pinatupad sa kanila, and part ng mga bagong tipan sa panahon ni Jesus Christ yan ang nasusunod. At sa kapanahon na naman natin ngayon, na andito yung Biblia na nagiging gabay at resources natin para sa ating pamumuhay. Kaya nga, ang Biblia ay kumpleto. Lahat ng aspeto ng buhay ay pwede nating makita dito. Kaya nga, yung binabagit sa 2 Timothy chapter 3 verses 17, nandun yung kompletong purpose ng Biblia. Pinatutunayan nito ang mga salita ng Diyos ay palaging makatarungan at totoo, at ang kanyang mga kilos ay palaging naaayon sa kung ano ang tama. Sa pagpapasimula ng aklat ni Isaiah, may sinabi ng Diyos sa Israel ang ganito. Chapter 1 verse 18, "Hali kayo at tayo'y magpaliwanagan," sabi ni Yahweh. Nagpapatunay ang pagkakaroon ng Diyos ng bukas na puso at pagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng tao na maunawaan ang kanyang mga plano, kaparaanan, mga kalooban, at mga sistema na gusto niyang gawin sa mga tao na kaniyang pinili. Na andon ang layunin ng Diyos. Malinaw at kailangan natin itong tanggapin. Bakit hindi tayo nagtatagumpay? Kasi hindi natin sinusunod. Lagi tayong gumagawa ng sarili nating pamamaraan. Boring daw kasi ang salita ng Diyos, pero sa totoo lang, mas boring pagka hindi mo yan natutunan dahil, naku po, nakakalungkot ang mangyayari sa atin. Well, napakarami ng sitwasyon, ang dami ko nang nakwento, ang dami ko nang naranasan at nakita. Perhaps si Doc Art mas marami itong naranasan sa mga bagay na ito. Ano po? Yan. Bilang pagtatapos at konklusyon, ang mga talatang ito ay isang kapangyarihang pagpapahayag ng soberanya, katuwiran at katapatan ng Diyos. Ito ay nagsisilbing paalala ng pagiging bukas, ng pagkikipag-ugnayan ng Diyos sa sangkatauhan at ang kanyang hindi natitinag na pangako sa kanyang tipan sa kanyang piniling mga tao. Ang talata ay malalim na nakaugnay sa mas malaking konteksto ng aklat ni Isaiah sa nagbibigay diin sa mga pangunahing tema ng pagtubos at pagpapanumbalik. Generally, alam natin ang nabanggit ko kanina, yung purpose ng Diyos sa pagpapahayag sa Israel, sa pagbibigay ng paghatol sa kanila para dalhin sila sa isang lugar na tama. Sabi nga natin ay greener pasture or holier pasture. Ayan po ang sitwasyon. Kaya mga kapatid, tayo ay manatili sa kabila ng kahirap at kabigatan na ating nararanasan. Huwag tayong magsasawa. Sa dulo ng lahat ng kahirapan at kabigatan, nandun ang biyaya ng Diyos, na andoon ang resulta ng bagay na to. Nandun ang Diyos naghihintay sa atin. Huwag tayong maiinip. Puntahan natin siya at lapitan. Sa pagwawakas, pinapaalala uli ng mga talatang ito, ng mga salitang ito, na ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay tapat, at siya'y ating maaasahan. Patuloy lang tayong kumapit sa Kanya. Bagamat ang tema ng pinag-aralan natin nakasentro sa buhay ng Israel sa pagpapalaya at pagpapanumbalik sa kanila sa Jerusalem, pero dalhin natin ito sa ating sitwasyon sa buhay natin ngayon. Ano ba yung naranasan natin makalipas? Ano ba yung kasalanan natin? Ano ba yung ginawang pangit sa atin? Patawarin natin yung mga tao. Balikan natin yung mga maling naranasan, mga maling ginawa, at matutong magpatawad, at pagkatapos ng pagkapatawad ay paglimot, totally alisin ang anumang may bibigat sa buhay natin. At sa dulo ng lahat ng ito, yung walang hanggang kapayapaan, katiwasayan, at magbibigay ng karangalan sa Panginoong Diyos. Yan. Maraming salamat mga kapatid sa pakikinig. Nawa po ay natuto kayo sa ating tinalakay sa ibinahagi natin sa gabing ito. Kung mayroon po kayong mga dagdag na katanungan, ay huwag pong mag-aatubiling magtanong. Libre po ang pagtatanong, yung bayad may sagot. Ito po, biro lang po yan. Libre po lahat yan. Ayan. Libre po lahat yan. At ano man ang inyong katanungan sa biyaya ng Panginoon, pipilitin po natin iyang may masagot, may paliwanag para sa kalinawan at ng bawat isa. Salamat po sa inyong pagsama. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Muli po, Panginoong Diyos, maraming salamat sa gabing ito, sa pagkakaloob mo sa amin ng
pagkakataon na tumalakay ng iyong salita. Matuto kami at mailapat namin ang mga bagay nito sa aming mga buhay. Pagpalain mo po ang lahat ng nakasama namin natuto at nagtiyaga sa pag-aaral na ito. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na gumabay at magturo sa bawat isa sa amin. Nawa ay lagi ka naming mapapurihan sa bawat bagay na aming ginagawa. Salamat po, dakilang Diyos, ito pang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat ulit kay Nanay Gertrudes, of course, kay Dr. Art, kay Pastor Claude, syempre nandito sa church, kay Pastor Nanding, kay Ate Alma, sa buong pamilya, kay Mami Irene, at syempre si Princess kasama ko rin dito, namin dito sa church. Si Carla, sino pa ba ang nandito? So, salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless everyone. Sa Panginoon ng papuri at parangal. Bye-bye.